Nakasprint lang si Kirk. Oo, and nakakatuwa no, na makita na meron pa rin creativity. Wala pang box sa meta na to. Ang dami pa rin nagpapakitang gilas. At para sa pinakahuling serye ng araw na ito between TLID and FNOP, makikita na natin kung kaninong trash talk nga ba ang mangingibabaw. Will it be Kelra? Will it be Aaron Cheeky? Si Fabian nga ba o si King Kong? Marami silang nilagay na mga actual numbers dyan. So ang checklist natin ay 7 kills or 7 deaths para kay Aaron Cheeky. Tapos kanina, 5 daw. May nabanggit din ng 5 eh. 5 kills naman para kay 5 kills naman para kay King Kong. Pero doon sa taas, Brusco. Uy! Wala nang Purify dito si Aaron Cheeky. Mapapagsak yata siya dito ni Brusco. Yes! Yes! Brusco, please! Brusco, please! First blood! Ayan! First blood para sa Fnatic Onyx Philippines. Kamuntikan na si Kelra kanina. Pero nakapag-flicker palayo. So that's death number 1 for Aaron Cheeky. 6 na lang. 6 more to go. Sabi naman ni Kelra, basta daw 6 na beses, 7 beses siyang mamamatay sa gold lane, sa lane. So yun ang kailangan nating i-watch out for. Level 4 na din si Fabian. King Kong medyo nahuli yata dito in terms of farm. Medyo naging mabilis din yung jungling pattern and pathing na nagmumula dito kay Fabian. Kaya sila din yung makakakuha ng green dito ng neutral objective. And that's a good sign for them. And for TLID, no, napapakita naman talaga nila yung kalamangan nila in the early game. I feel like that's the best part about drafting this Khalid. Ang taas ng pressure mo kapag wala pang level 4 yung show. Pero maya-maya, pag nakuha na natin yung level 4 yung Wave the Dragon, papasok na ang Brusco show dahil si YD ay napilitan mag-flicker. Oo, ang ganda talaga ng ginagawa ni Brusco dito. Parang sabi niya, kapag gumagano na si Brusco, nararamdaman na din ng mga miyembro ng Team Liquid ID na kailangan na nilang mag-back away si King Kong ang may hawak ng aggro dito sa unang turtle ng laban. At mukhang ang turtle ay libreng makukuha ng Fnatic Onyx Philippines. That's the first turtle going to the hands of King Kong. Wala atang matatrade ang Team Liquid ID doon dahil hindi rin naman nakaplato. Wala talaga nangyari sa mapa. Nice one! Nice one! Dinouble check ko baka may ibang kababalagan nangyayari sa mapa pero wala talaga. Walang na-trade. Nice one! Fnatic Onyx Philippines, clean take on that turtle. Walang nakuha ang Team Liquid ID doon. Si King Kong umaamba pa, kinukuha na niya yung mga neutral objective dito nitong si Fabian. And ito na yung sinasabi natin, kung good sign at good sign lang din, si King Kong at Fnatic Onyx Philippines ang nagpapakita nun ngayon. Oo, ang ganda nga ng ng pag-ikot dito ng Fnatic Onyx Philippines. I would call this as a more defensive na pag-ikot. Kung hindi masyadong umiikot si Super Friends, medyo malapit lang sa Torre. Ayan na si Nipa na babay sa'yo, YD. And that's the second kill going to Fnatic Onyx Philippines. Si Kirk lamang ang umaabante dahil may karapatan siya. In fact, lahat ng karapatan ay nasa Hilda. Oo, tapos nandyan na din yung bola nagmumula kay Kelra. Aaron Cheeky! Babagsak ka na naman ba? Nag-entropy in ka pa! Sinaniban na siya doon nitong si Angela pero hindi yata magiging sapat. Tempest of Blades, sinubukan ng 4 Blades. Babagsak si Brusco. Okay lang yan. Okay lang. Kalma lang muna tayo. Super Fins with a diversion play. Mukhang hanapin nila si Fabian. Medyo malapit na pero hindi pa rin tatama. Mukhang si Super Fins pa tayo na delikado doon. Overhit si Kirk! Natamaan niya doon sa may bandang likod pero si Super Fins ata ang trade. Papasok muli si King Kong 2v2 at may heal pa nga dito mula sa bush pero mukhang back na muna ang call para sa Fnatic Onyx Philippines. Grabing habulan naman yun. Pero mo lumipad na yung link, sabi ni Super Prince, susundan mo ko. Pigilan mo ko. Pigilan mo ko. Super Prince, kalma muna tayo. And alam mo, Wami, naka-Brave Smite din pala si Super Prince. Pero yan na nga, yata yung nagmumukhang trend. I think it was also Super Prince na nag-introduce ng Brave Smite Valentina. At least sa MPL Philippines Season 14. So, iba talaga si Super Friends Si Super Friends yung nagpauso ng Brave Smite mid laners in general. Oo, totoo. Isa siya sa mga pinakaunang nag-pick up ng Brave Smite yan. Saka parandam ko na, the moment that you scream against Fnatic Onyx, tapos nakita mong nanalo with the Brave Smite, minsan gagayahin mo na lang. Hindi mo alam kung bakit gumagana, pero gumagana. Kaya gagawin mo na din lang. Turtle, sinuna na ng TLID Kirk with the zone out. Si Aran ang makakakuha ng Turtle aggro for now at mukhang hawakan lang naman. Hindi naman tayo tutuloy pa. Hawakan lang. Tingin-tingin lang muna si Brusco. Maganda din yung pwesto dito. Si Kirk, mukhang hindi niya nakita kung nasan si Fabian. Dalawa ang kanyang lalabanan. Pero papasok lang siya sa bush. Buhay yan kasi Hilda yan. Hilda World. Nandyan na din naman yung diversion play. Hindi na mahuhuli si Aran. Medyo mag-fail lang yun. Pero okay lang. Kalma muna. At wala namang nawala, di ba? Diversion lang. At least may sinubukan tayo. At si Kirk ngayon, si YD. Ayan na nawala. Kinailangan mag-quicksand guard. Pero yun din naman ang kadayaan ng isang Khalid. Buong
ability toolkit ni Kirk ay pinagbabato na niya kay YD pero bumalik din lang ang buhay. Ngayon ang turtle ay sasayawin na naman. Second turtle of the game lamang ito pero mukhang ginagawa ng Lord ng ID at Philippines at si Kirk na ata ang unahin nila. Makikita na si Kirk pero papasok lang yan kasi heal the world yan. Heal the world lang muna, Kirk. Kailangan mo magpa-heal. Nandiyan na din yung Glorious Pathway na nagmumula kay Aran. Pero si King Kong pa rin makakakuha doon ng turtle. Nandun na din naman yung Raging Sandstorm ko connecta pero si Kirk buhay pa din. Meron na ding patong na nagmumula doon sa Angela pero buhay pa din yata si Kirk. Matatalian siya doon kaya naman siya ay babagsak but still the Fnatic Onyx Philippines will be able to take that second turtle. At hindi yata makakapag-convert ng Torre dito, no? Makakakuha si Kelra doon sa may bandang itaas. At iwa 1v1 na niya si Aaron Cheeky. Lipat ka! Okay. Oh, wala. Okay, sorry. Masyado ako na-hype. Kinabahan si Aaron Cheeky. Sa sobrang hype ko, pinalipat ko sa director yung camera. No? Yung 1v1, panoorin natin. Ayan. Pero hindi pa naman itutuloy. Mamaya pa. Hindi pa. Sa totoo lang, nagpapa-item pa kasi si Kelra. Pakiramdam ko hindi pa smart lumaban sa isang Nathan na may entropy sa ngayon. Pero mamaya pag nakuha na yung bagong Trinity, Super Fritz muna ang inuna dito. Tempest of Blades na gamit na nga rin pero mukhang mabubuhay ng bagya si Super Fritz pero matatalian din ito. Makakatakas with the Brave Sight at buhay pa nga rin siya. YD na ata ang isusunod and that's gonna be a kill on Fabian. Super Fritz pa nga nakakuha. Si Aran ngayon ay hakatiin ng laban at makakatakas nga ba siya? The Revitalize is there at maglalakad na pabalik ng Torre pero Brusco sa likod. Nang ganda ng pwesto na nagmumula kay Brusco, makikita pa nga doon nila itong si Aaron Cheeky kaya naman 2 beses ka nang namamatay tapos triple kill na si Kelra. May diversion play na magaganap si Ezekiel yata ang makikita. Yung Bagets! Susubukan na pabagsakin yung Bagets pero hindi. Okay lang. Buhay pa din. Kalmalicious na muna. Kelra, 3 kills already. Aaron Cheeky, 2 out of 7 deaths confirmed na po tayo. Okay. 5 more. Nag-iinit na ang Fnatic Onyx Philippines. 3K na ang kanilang gold lead at medyo nahihirapan na ngang mag-survive si YD dito sa tapat ni Super Prince. I can't believe it though, nabuhay pa si Super Prince in that entire engage. Sinalo na niya yung Raging Sandstorm, nadagdagan pa ng mga ibang ability. Actually, nasaksak pa siya ni Fabian ng 2 beses. Pero yung Brave Smite plus the shielding na nanggaling doon sa kanyang mga abilities ay nagbigay sa kanya ng tila second life in that entire fight. Actually, partida wala pa nga siyang walang may revitalize sa kanila. So, ibig sabihin yung Brave Smite lang talaga yung nagpabuhay. Nandiyan din yung Glorious Pathway. Pero sige ko pa din makakakuha ng Lord. Nag-Raging Sandstorm papasok pero hindi yata magiging sapat yun. YD, babagsak ka na! Babagsak na din si Aaron Cheeky. Yung diversion play, meron na naman makikita na si Fabian. Fabian, hello to you kasi ikaw ang babagsak. Bumabagsak na din ang isa-isa pa mga miyembro ng Team Liquid ID. Kaya sabi ng Fnatic Onyx Philippines, the Super Family, TP-TP na lang muna tayo, boss! You do not give the luoyi to Super Prince. At dahil dyan, mukhang makakatore na naman ng Fnatic Onyx Philippines. Aaron Cheeky confirmed 3 out of 7. 4 na lang ang ating tinitignan at mukhang magpupush pa rin ng Fnatic Onyx Philippines. The gold lead is only growing. 6,000 na po ang lamang ng Fnatic Onyx Philippines at mukhang untouchable. Dito si King Kong at Kelra, the K&K tandem. Fabian, pag nasipa ka talaga dito, Fabian! Mega kill na para dito kay Kelra. Kumukulit ka, Fabian! Kaya ngayon, pagkatapos ng sipa with the Way of the Dragon, isang diversion play na nagmumula dito kay Super Prince. Sobrang bilis talaga nilang umikot ng mapa at mukhang ngayon, gugustoy na lang i-push yung mid lane turret. Ano na yung Joe na umaamba-amba? Ayan na, bossing. Brusco with the zone out. Yan na ata yung nakatayo lang pero ang daming ginagawa. Biruin mo parang... pag nakita mo kasing nakatayo yung Cho doon, may 2 ka lang naman na choice. Pansinin mo or hindi. Pag pinansin mo, doon na tayo nagkakaroon ng problema. Pag pinansin mo kasi yung Cho na yon, pwede kang plikeran doon pa, tapos bigla kang sisipain pabalik. Wala nang energy eruption, lahat ng mga minion wave, may to? diversion play na naman na nagmumula Baba! sa likod. Okay. Masyado na tayong mainit. Kinamama kayo? 20 seconds pa bago mag-lower. Akala ko naiwan si King Kong. Pero meron naman kasing double dash pala yun. Never kasing mahuhuli yung Suyu unless sure stun. Yep. So ngayon yung purple buff na nakawin na lamang ng Fnatic Onyx Philippines. So far kontrolado natin. In all seriousness, Fnatic Onyx Philippines have made constant plays. Tuloy-tuloy. Yep. Lahat ng mga diversion play nila,
most likely ay offensive. Nakakahanap sila ng kill almost every time. Around 90% of the time ay nakakahanap sila ng kills. And Fnatic Onyx Philippines with this 8.5k gold lead, sa tingin ko ay hindi makakalapit ang Team Liquid ID sa Lord Take na to. Medyo magiging mahirap if gugustuhin ng Team Liquid na humarap, considering na ito na nga, lumulobo na ng siyam na milang kalamangan dito ng Fnatic Onyx Philippines. And for sure, kung sino man yung haharap dyan, wala nang pag-hesitate on the side of Brusco specifically na ibigyan ng bigyan kasi ganun talaga yung nature nila. Tignan mo, laging tatlong yung magkakasama, yung mid, yung gold, pati yung roamer, and yun talaga yung ideal situation. Kasi kahit sinong makuha nila, kaya na nilang bigyan. Oo nga, and parang pinapakita lang talaga ng Fnatic. Okay 10 minutes in a 10k gold lead. Kampiyon ng Indonesia ang kalaban ng kampiyon ng Pilipinas. This is a champion versus champion matchup. Pero binabata ng Fnatic Onyx Philippines ang Team Liquid ID is the Lord is being used here in the mid lane. Hindi pa naman ito yung umaamba pero Aaron Shiki na pa-entropy na. Kinikiliti si Kirk at mukhang mapupush na nga yung bundang top lane. Tapos yung mid naman ang susunod nila, na-clear nila lahat ng mga inhibitor turrets. Ngayon si Brusco masisipa pa dito. Itong si Aran hindi yata magiging sapat ang damage output na meron sila. Si Kirk kinikiliti lang talaga. Dalawang membro na ng Team Liquid ay yung nawawala. Kaya Pilipinas, kahit nasan ka mang parte ng mundo, pwede ka na yatang mag-ingay. Kasi Fnatic Onyx Philippines will win against the Indonesian champs. 11-minute victory para sa Fnatic Onyx Philippines. Ang kampiyon ng Indonesia ay tinawanan ng ni Brusco. At tatandaan natin, 4 na deaths lang ang nakuha ni Aaron Shiki. Yung 3, next time nyo na makikita yun. Reserva na natin. Seryoso. Pero masaya din naman. Masaya. Kasi hindi pa naman tapos. By the way, friendly rivalry po yan. Alam natin, ina-Alaska natin ng konti yung TLID dito. Pero friendly rivalry po ang nagaganap dito. Siyempre, parehas kampiyon ng dalawa. Tapos ito mag-a-acting, mag-a-astang kunwari na hindi magkaibigan. So, solid ka. Solid. Ang galing mag-acting ni Brusco, parang hindi tropa. Ayan. So far, of course, si Brusco